Where are those hearts? Where are those lips? Do you feel supernatural? I don't know. I don't know. Do you feel excited? I don't know. But you know it to yourselves. Church, brothers and sisters in Christ, the bottom line, the bottom end, nakakalimutan natin that this name, it's just not an ordinary name. This God that we worship, that this God who is every day working in us, it's not just a love, not just gracious, not just merciful, but God is holy, holy, holy. Ang Diyos na ito ay banal, na banal, na banal. Na napag-aralan natin that even ang banal na anghel at ang banal na lugar na tinatawag nating langit ay hindi angkop. Hindi aangkop, hindi sasapat para humarap sa banal na banal na banal na Diyos. Amen. Even the angels, even the heaven we call, they are not. They are not. Narinig din natin ang mensahe na even ang hangin, ang ulap, ang tubig, ang lahat ng kalikasan, hindi lang sila nagbibigay ng papuri sa Diyos, bagkus sila ay natatakot sa banal na banal na banal na Diyos. Why? Because this holy, holy, holy God is very angry, angry, angry to all sin. Amen. My brothers and sisters in Christ, may the Word of God this day change you. May this Word of God transform your life. Anak ka ba ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Then praise the Lord for that. Amen? Palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo. Kung anak ako ng isang pangkista, alam niyo yung pangkista? Sa bagay, panahon namin yun eh. O yung mga dekada 70 dyan, na pinanganak. Mga dekada 60, kayo na yun, hindi na ako yun. O, mga dekada 50. O, di ba yung mga pangkista? So kung ang tatay mo pangkista, ano ka? Eh di pangkista. Kasabihan nga natin mga Pilipino, kung ang tatay mo'y barbero, ano ka? Eh di barbero. Kung ang tatay mo'y pulis, di ano ka? Nahabol ng pulis. Ay, pulis din. Amen. Di ba yun yung typical? Amen? Kung ang tatay mo'y palamura, maniwala ka ang anak ay nagmumura din. Kung ang magulang ay sugarol, maniwala po kayo dyan. Ang anak dyan ay sugarol. So, ang kahalagahan nito, kung ano ka, yun ang puno mo. Kasi kung anong puno, siyang bunga. Hindi po pwede ang manggal tinanim, ang bungay santol. Amen. Kung ang tinanim ay mangga, ang bunga ay mangga. Makinig ang may tenga. The message for today is, be holy as I am holy. Can you read? 1, 2, 3, go. Ang sabi ng Diyos, Ama, maging banal kayo sapagkat ako ay banal. Mga kapatid, kung kayo'y tatanungin ko, at kung magkakaroon tayo ngayon ng contest, at ang sasabihin ko, lahat ng may cellphone,
ay ihanda. Okay? At doon sa cellphone ninyo, i-search nyo ang pangalan ko. Okay? Pero wala naman sa inyo gumagawa, no? At pagkatapos, sasagutin nyo ang tanong ko at pabilisang mag-send sa akin. Ang unang 5 na papasok sa akin ay may tagi-1,000 piso. Naglabasan na yung mga cellphone. Mga mukha kayong pera. Joke. Ano ang tanong? Para sa'yo, paano maging banal? Tainga ako kung may magsesend. Pag walang nagsend, hindi ako magmamangaral. Wala pa din nagsesend eh. Pastor, wala kaming load. Can we ask for load? Kala nyo, nagbibiro ako ha. Pag wala nag-send ng 5, hindi ako mangangaral. Naka-off yung data ko ha. Nagbabasa nga muna ako ng ibang chat. Wala nagsesend. Uy, may nagsend na. Wala siyang data. Doon na lang sa text. Obey God's rule. Sabi ni J.M. Tenyoso. May 1,000 ka na mamaya sa akin. Sino pa kaya? 4 pa eh. Uy! Si Raven. Grabe, ang haba naman ito. Parang sinearch mo yata ito sa internet eh. Grabe, ang haba oh. Outline. May 8 puntos. Tapos may 5 puntos. May conclusion pa. Magpapastor ka ba? Halika, ikaw na mangaral dito. Mahirap ito, hindi mo ito sagot eh. O, kita nyo na, si Mark Anthony Sosa. O, nasa live. Dahil ikaw po ay anak ng Diyos. O, di ba? 2 na. Hindi ko i-consider yung sagot mo. Kinopya mo lang sa internet eh. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Sabi ni Carlos. Nasa si Carlos? Yun. So, may 3 na. Sabi ni Chanel. Yun. Sacrifice your life to the Lord. Oh, may isa na lang. Tag-1,000 na kayo. Tapos punta kay Jesus, tingin nyo tag-1,000. Ah, hindi pala, kay Ate Cora pala. Siya ang treasurer eh. Oh, si Lander. Nasa si Lander? Kilalanin mong lubos ang Lord. Okay? O, palakpakan nyo ang Diyos. Naku, late na yung pang-anim ka eh. Si Jericho. Apply and live God's Word. Okay, no? So, palakpak. O, si Lori. Nasa si Lori? Nasa live. Nandyan? Wala. Nasa live, no? Read a Bible. Confess your sin po, Pastor. O, mamaya na, baka maubos yung pakabasa ko dito. Alam nyo, typically, kapag sinabing paano maging banal, usual ang talagang top answer, sabi ni Ding Dong Dantes, survey says, ay sumunod sa utos ng Diyos. Nakinig. Sumunod sa utos ng Diyos. Tama ba to? Mali ba to? Tingnan natin. Makinig kayo. May 2 tayong punto na pag-aaralan. One is the Old Testament holiness, and the second one is the New Testament holiness. Okay? Number 2 is the New Testament holiness, and number 1 is the Old Testament holiness. Titingnan lang natin.
Pag-aaralan lang natin, ano ba ang pagkakaintindi natin talaga? Kasi ang hamon sa mensahe sa atin, be holy. Maging banal daw tayong lahat. Okay? Maging banal daw tayong lahat. Okay? O yun, sasahin mo, nangangaral. Okay? Maging banal daw tayong lahat. Paano maging banal? O, sige, si ate sumasagot. Paano, nini? O, maging mabuti daw tayo. Buti pa yung bata, sumasagot, di ba? Listen. The Old Testament holiness, makikita natin, ay mababasa natin sa Leviticus chapter 11. Hayaan yung basahin ko ito. Okay? Kung kayo may Biblia, ay mangyari na buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan. Aklat ng Levitico sa Tagalog, sa English ay Leviticus chapter 11. Ang sabi po diyan ay doon po sa verse 44 to 45. Okay. Sabayan niyo po ako kung kayo makakita na. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili. Amen. Nandiyan niya. Sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Pag binasa natin yung kabuuan ng chapter 11, makinig na lang po kayo kasi medyo may kahabaan ng basa. Kinausap ng Panginoong Yahweh si ninunong Moses at Aaron na kanyang kapatid. Bilang sila ang tagapangasiwa ng buong Israel, binigyan po sila ng alituntunin na gabay. Ito ang mga pwede nyong kainin at ito ang mga hindi nyo pwedeng kainin. Doon sa pwede at hindi pwedeng kainin, mula sa lumilipad na mga pagkain na pwedeng kainin o hindi pwedeng kainin, mula sa lumalangoy na mga pagkain kung pwede o hindi kakainin, sa mga gumagapang at sa mga lumalakad sa lupa. Doon lang naman ang gagaling yung pagkain halos. No? Yung mga ibon ng klase, yung mga isda na klase, yung mga gumagapang na kung anong gumagapang dyan, at yung lumalakad ng 2 o 4 ang paa, wala namang 3 paa siguro, 4. Dito pinakita, mga kapatid kay Kristo, mayroong dapat kainin at meron dapat hindi kainin. Ang kadalasang nagkakaroon ng pagkakamaling aral ay para maging banal ka daw, ay wag mong kainin yung mga hindi pinapakain ng Diyos. At yung pinapakain ng Diyos, kapag kinain mo ay nagiging banal ka. Sa isang basa, sa isang mababaw na pangunawa, parang tama. Subalit, maliwanag na ang mga pagsunod doon sa pinapagawa ng Diyos ay hindi nangangahulugang pag ginawa mo yon, banal ka na. Yun ay mga alituntunin na ipinagagawa ng Diyos sapagkat meron siyang dapat na makita sa mga taong kanyang pinabanal. Okay? Uulitin ko mga kapatid Ang mga taong ito ay binigyan ng alituntunin ng Diyos na huwag niyong kainin ng marumi at ang malinis, ang pwede at hindi pwedeng kainin, hindi para maging banal sila.
sapagkat sila ay mga pinabanal na ng Diyos. Pag sinabing holy or banal o pinabanal, sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-deeper meaning is to set apart. Ihiwalay. Maging kakaiba. My brothers and sisters in Christ, let's go back very, very fast. Ang Israel ay naging alipin ng Egyptians, ng mga Ehipsyo, sapagkat sila ay naalipin sa loob ng 400 years. Kung tayo ay tumira sa isang bansa at lumaki tayo sa isang bansa na hindi kumakain ng kanin. Di ba typical, hindi ka kakain ng kanin? Amen. Pero dahil tayo ay ipinanganak, lumaki, sinilang sa bansang Pilipinas na mahilig sa kanin, kaya hindi kumpleto ang araw mo pag hindi ka nakakain ng kanin. Tama po ba ako? Ito'y isang malinaw na ilustrasyon na madali nyo akong maintindihan. Dahil ako'y pinanganak sa Pilipinas, rice is life. Amen. Yung mga pinanganak ng dekada 70, kamote Q is merienda. Pero sa mga Gen Z at millennials, French fries is merienda. Amen. Pero, ang laki ng pagkakaiba. Kamote will give you health. French fries will lose your wealth. Bakit ito ay health, ito ay wealth, lose your wealth? Kasi kain ka ng French fries, sakit ang aabutin mo. Pero kain ka ng kamote na nilaga lang, sustansya, katawan, meron ka. Are you with me? Ibig sabihin, those things, in a simple pagkain, nagkakaroon na ng pagkakaiba. Are you with me? Now, let me go back to the Bible. 400 years, can you imagine? 400 years ang Israel nakatira sa Egypt. Ang pananamit nila, Egypt na din. Ang pananalita nila, Egypt na din. Ang kultura nila, Egypt na din. Ang kinakain nila, Egypt na din. Ang iniinom nila, Egypt na din. Bakit? They belong to Egypt. 400 years, come on. In the time of Noah, 120 na lang ang buhay ng tao. If we're speaking about 400 years in the time of these people, ibig sabihin, maaring 4 na henerasyon na yan. Yung tatay at nanay, nagkaroon ng anak, apo. Anak. Nagkaroon ng anak ito, apo. Nagkaroon ng anak ito, apo sa tuhod. So these are people that they live in the life being an Egyptians. And listen, kung mga binigyan kong ilustrasyon ay yun na yun sila, lalo tigit sa lahat, ang Diyos nila, Diyos na ng Egyptians. Ang pananampalataya nila, ang pananaw nila, Egyptians. But alam naman natin ang kwento. The Lord, through the life of Moses, ginamit niya si Moses and Aaron para ilikas ang Israel. And church, brothers and sisters in Christ, mula doon sa Egypt, dadalhin sila ng Diyos sa bagong Jerusalem, which sa panahon nun ay tatawaging the Promised Land, Canaan, or Cana. Church, doon, may mga nakatira doon tao, pero palalayasin nyo ng Diyos. Kasi dadalhin niya yung bayan niya. Pero, from this point of Egypt, to this point of the Promised Land,
maglalakbay po sila dyan. And there are many laws, kautusan. Ang other term ng Leviticus or Levitico ay kautusan. Kaya hindi lang 10 utos ang may utos ang Israelita na nasusulat in Exodus chapter 20. My brothers and sisters in Christ, now, one of those commandments that the Lord is giving instruction for the Israel is to be holy. Hindi sila holy dahil gagawin nila yung pinagagawa ng Diyos. When they are released, when they are redeemed by God, Yahweh, tandaan ninyo, very symbolic yung pagdaan nila doon sa dagat na hati. They are there being baptized by God, being changed from old nature to new nature. Ibig sabihin, ang mga Israelitang ito ay pagmamay-ari na ng Diyos. Hindi na sila pagmamay-ari ng mga Egyptians. Are you with me? Hindi na sila pagmamay-ari ng Egyptians. They are now ownership na sila ni Yahweh. And the lifestyle, the tradition, the culture of this, siyempre dala-dala nila. Kaya ngayon, nagbibigay ng instruction ng Diyos para mapatunayan ninyong iba na kayo sa kanila, do this thing. Are you with me? Naiintindihan ninyo? Hindi sila naging banal dahil susundin nila yung utos. Susundin nila yung utos para ipakitang sila ay banal. Are you with me? Malinaw? Yung iba nangangaral, sundin nyo yan para kayo maging banal. Pero ang salita ng Diyos, sundin nyo yung mga utos na yan kasi pinakikita nyo lang kayo ay banal. You are set apart. You should be different. Are you with me, church? Naunawaan? Hinto muna ako sa kwento. Kung ang magiging basihan ng Diyos para ikay tawagin niyang banal ay ang pagsunod sa kanyang mga utos, tanong, kailan ka magiging banal? Baka daig mo pa ang bumbilya, pundido. Bakit pundido? Banal ako ngayon, bukas banal ako, hindi na. Bukas banal ako, mamaya hindi na. Banal ako, ngayong linggo, paglabas ko, mamaya hindi na. Ay mapupundi ang bumbilya kung on and off ka. Are you with me? Dito natin makikita, mga kapatid kay Kristo. The Lord says, be holy, for I am holy. Maging banal kayo kasi banal ako. Ako'y banal, binili na kita, pagmamayari na kita, binigyan na kita ng kabanalan. Then, isapamuhay mo yung kabanalan na meron ako. Dinamitan kita ng katwiran ni Kristo, kung bagong tipan na pag-usapan natin, dinamitan na kita ng kabanalan, then ang ipakita mo ang kabanalan. And that is the holiness of the Old Testament. Ang dami pa. Even sa panahon nila, bawal ka mag-asawa ng ibang lahi. Israel ka, Israel lang ang dapat asawahin mo. Hindi ka pwede mag-asawa ng Egyptian, hindi ka pwede mag-asawa ng Moabites, hindi ka pwede mag-asawa ng Kohathites, hindi ka pwede mag-asawa ng ibang lahi. Dahil you will break the law of God. So, nakikita nyo, the Old Testament,
They are doing this, they are obeying this because that is a sign that they are saying, we are holy. Can you imagine? Kunyari kayo ay mga tupa lahat ngayon. Tupa. At maglalagay ako ng isang aso dito. Di ba makikita nyo kagad yung pagkakaiba? Bakit? Kasi ang tunog nyo lahat, meh. Alangan naman yung aso, sumigaw ng meh. Anong gagawin ng aso? Aw. Pag social, arf, arf. Di ba pag English, arf, 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 arf. Pag Tagalog, aw, aw. Magkaiba pala tunog ng American sa Tagalog na aso, no? O, di ba? Ganun yung binabasa mo sa estudyante mo. Arf, arf. Pag English. Pag Tagalog, aw, aw. Pero nakuha niyo po, are you with me? Hindi ako nagpapatawa. Yung Israel, napapasama sa ibang lahi. Kung kakain din sila ng pinagbabawal ng Diyos, paano sila ma-distinguish? Paano sila malaman na sila ay anak ng Diyos? That's what and that's why God instruct them in the Old Testament. Kasi yung pananamit nila halos magkakalintulad. Pero makikita na lang yan sa pagkain. Kung ang kilain mo ay dinuguan at walang puto, kulang. Commercial ako Kung sa trabaho ninyo, sabay-sabay kayong kumakain at ikaw din hindi nananalangin, paano ka naging iba sa kanila? Pastor, huwag ka naman judgmental. Nagpe-pray naman ako. Tahimik nga lang kasi nakakahiya. Simpleng aplikasyon susundot-sundot muna ako. Paano nalaman ng kapitbahay mong papunta ka ng simbahan? Wala ka naman dalang Bible. Ang forma mo parang pupunta ng beach. Ang forma mo parang pupunta ka ng party or dibu. Paano nila malaman punta ka ng simbahan? Wala ka naman dalang Bible. You must be set apart. Dapat makita nila yung kakaiba sa'yo. Yun yung Old Testament. Kailangan makita sa mga damit mo, kinakain mo, pananalita mo, whatsoever. Are you with me? But, uulitin ko, lalabas na ako dyan sa first point, hindi mo ginawa yon para maging banal ka. Kasi ang kabanalan hindi po nakukuha sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi po nakukuha ang kabanalan dahil mabait ka sa Diyos. Ang kabanalan ay ibinibigay ng Diyos. Dahil siya lang ang banal. Hindi yung pagkain, hindi yung kung ano. Amen? Paano ko sa inyo patunayan? Halfway ako sa gitna. Ang second point is the New Testament holiness. Second point of the holiness in the New Testament, ang ginamit natin si Pedro. Makinig ang may tenga. You know, when Peter became an apostle, talagang dala-dala niya yung Old Testament holiness. Kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, hindi niya ginagawa. Pero listen, isang araw na naginip si Pedro. Actually, umakyat siya doon sa terrace, roof deck. May inaantay siya. Pero dahil sa pag-aantay niya, inantok siya. So nakatulog siya. That is in Acts chapter 10, Gawa, kabanatang 10. Si Cornelio at si Pedro, ang mababasa nyo doon. Isang araw habang nakaidip nga si Pedro, dahil nagugutom na din siya doon sa kanyang panaginip, at gutom na rin naman talaga sa literal, bumababa ngayon ang 4 na uri ng pagkain mula sa langit. If you read it already. Nung bumaba na yung pagkain, nandun ng lechon. Naandun lahat ng mga pinagbabawal na pagkain sa lumang tipan na nasusulat sa Leviticus chapter 11. Ano sabi ni Pedro? May narinig siyang tinig, Pedro, kainin mo na yan. Ang sabi ni Pedro, Lord, hindi po.
Banal ako, hindi ako kakain ng ganyan. Nabasa niyo na yan? Basahin niyo mamaya pag uwi niyo, Acts chapter 10. Pero anong sabi ng Diyos? Pedro, ang lahat ng nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring marumi. Are you with me? And then nagising siya. Yun ay ilustrasyon ng pagkain. Pero pinapakita doon, hindi lang basta pagkain yun. Pinapakita ng Diyos doon sa Gawa, Kabanata 10, hindi lang pang-Israelita ang pwedeng maging banal. Listen. Hindi lang Israelita ang pwedeng maging banal. Bakit? Kasi kung ang kabanalan nga ay pagkain lang, hindi magiging banal ang ibang lahi. Kasi yung mga pagkain na pinagbabawal ni Yahweh, kinakain ng ibang lahi. Pero now God says, anuman ang aking ipakain ay pwede mong kainin. Ibig sabihin, pinapakita lang ng Diyos, listen, Pedro, hindi lang Israel ang tatawagin kong be holy. Even the Gentiles. Alam niyo yung Gentiles sa panahon nila, ang tingin ng Israel, maruruming tao. Hindi pwedeng maging banal. But the Lord says to Peter, Cornelio is coming. Ipagpe-pray mo siya, and that is a Gentile. And that Gentile, yang maruming taong tinatawag mo, yang maruming laing tinatawag mo, hindi siya magiging banal dahil hindi niya nakakainin yung kinakain mo. Hindi yan magiging banal dahil tutuliin mo yan. No. Magiging banal yan kasi pababanalin ko yan. Amen. Meron ka bang kamay? Palakpakan mo ang Diyos. Bakit? Bakit ka papalakpak sa Diyos? Kapatid, congratulations! Hindi ka naging banal dahil member ka ng Lighthouse. Hindi ka naging banal dahil nagsimba ka ngayon. No! Hindi ka naging banal dahil basa ka ng Bible. Hindi ka naging banal dahil sumusunod ka sa utos ng Biblia. No! Mababaw na turo yun. Kaya ka naging banal dahil pinabanal ka ng Diyos. You are sanctified. Amen. Now listen, nakukuha niyo na ngayon? Yung shifting. I go now more of the New Testament holiness. Pag binasa natin yung buong binasa ni Sheila kanina na verse 15 and 16 lang yung binasa ng kapatid na Sheila. If we will read from verse 1, listen ang may tenga. Basahin nyo na lang ito sa bahay nyo. Okay? Alam ninyo, mahati-hati yung unang Pedro. Una ito. Babati si Pedro. Babati si Pedro at pakikilala niya yung sarili niya. Ipakikilala ni Pedro siya ay isang apostol, isang hinirang, at isang pinabanal ng Diyos. Yan yung mga unang talata. Papakilala niya yung sarili niya, ipapakita niya na siya'y ibinukod na ng Diyos, pinili ng Diyos, pinabanal ng Diyos. The second part ng 1 Peter ay ito. Kakausapin ni Pedro yung mga tao doon sa panahon niya. Na ngayon mamaya i-apply natin sa inyo. Kakausapin ni Pedro yaong mga pinabanal ng Diyos. Ibig sabihin, ang kausap lang ni Pedro dyan, Christian. Hindi po non-Christian. At ang sasabihin ni Pedro, kayo ay pinili din ng Diyos. Kaya nga binasa ni Sheila kanina sa verse 16, kayo'y mga anak ng Diyos, the children of God. Automatic, pag children ka ng aso, ano ka? Aw-aw. Pag anak ka ng tupa, me. Pag anak ka ng Diyos, banal ka, kapatid. Now, listen. Pinapakita ni Pedro ngayon, kayo'y banal.
Ngunit, hindi pa nauuso ang real talk. Dahil wala pang reels. Si Pedro, real talk na. Ang sabi ni Pedro, yes, Kristiyano kayo. Pinabanal kayo ng Diyos. Subalit, alam ko na ang pananampalataya nyo'y, yan, nami-misconcept yan kadalasa sa pagsubok eh. Dinadarang daw yung pananampalataya sa apoy. Na yung pananampalataya daw ay para bagang ginto. Di ba? Yan yung famous sa 1 Peter chapter 1. Na kadalasan, nagagamit yan, na-abuse yan kapag may pagsubok ka. Pag may pagsubok ka, dinadarang yung pananampalataya mo. Hindi po doon yun. Pero kadalasan yun yung pinapangaral. O kaya kami pagsubok, dinadarang ng Diyos yung pananampalataya mo. Hindi yun para doon. Dinadarang ng Diyos yung pananampalataya mo because gusto niya lalo kang maging banal. Are you with me? Mga kapatid kay Kristo, ibig sabihin yung shifting na nagpakilala si Pedro, tinatawag niya yung tao, sinasabi niya, kayo bilang mga anak ng Diyos, masusubok ang pananampalataya nyo sa pamamagitan ng pagiging pamumuhay ng may kabanalan. Church, yung problema mo na nawalan kayo ng kuryente, nagkasakit ka, may namatay sa inyo, nawalan ka ng pera, whatsoever, hindi lang ikaw nakakaranas niyan. Marami na. At tanda mo, kaya mo naranasan yan, ikaw may gawa niyan, hindi gawa yan ng Diyos. Bakit yan naputulan ng kuryente? Alam mo naman, gumagamit ka ng kuryente, wala ka palang pambayad ng kuryente. Di, huwag ka na sanang gumamit ng kuryente, wala ka pambayad eh. Di ba? Bakit ka nagkasakit sa baga? Eh, lakas mo manigarilyo noon eh. O hindi ka naman ninigarilyo, pero abusado ka sa katawan mo, halos hindi ka matulog, pagod na pagod ka, sabay ligo, o minabaga mo. Ngayon, sisisi mo Diyos, sasabi mo, pagsubok ito ng Diyos? No! It's not pagsubok ng Diyos. Ikaw gumawa niyan. But listen, church, ang totoo, every day of us, pag sinabing us, kasama ko, every day of us, hindi lang tayo, lahat ng Kristiyano. I don't care sa non-Christian because 1 Peter is for Christian. This message is for Christian. Ang tawag ng Diyos, maging banal tayo. Araw-araw, maging totoo ka lang sa sarili mo. Ang daming temptasyon para hindi ka maging banal. Cellphone. It's a simple cellphone. But that cellphone can create you mistakes. That cellphone can lead you to sin. Amen. Amen. Every day, huwag tayo maging hangal dito. Huwag tayo dito maging hipokrito. All of us is everyday battling. Nakikipaglaban tayo sa tukso ng kasalanan. Because whether you like it or not, this world, ang mundong ito, maging ang katawang ito, ay bahid ng kasalanan. Di ba? Konting ano lang dyan. Nandyan ang kasalanan sa labas. Kala ninyo, hindi kayo magkakasala pag umakit kayo sa bundok mag-isa? Magmumongha kayo? Kala mo lang yun. Itong katawang ito, makasalanan ito. Gusto nito kasalanan. Gusto nito makasarili. Gusto nito pabor sa kanya. Amen. But, the Lord is calling us, be holy. Yung salitang be, B-E,
is something very powerful. Sa Tagalog nga, kaya nga. Kaya nga, magpakabanal kayo. Hello, church? Are you with me? Kay Moses, kay Aaron, ito yung simpleng instruction. Para makilala kayong iba na kayo, huwag niyong kainin yan. Huwag niyong gagawin yan. Huwag niyong isusuot yan. Huwag yan. Yan yon. Tapos yan. Pagdating kay Pedro, listen. Babasahin ko para mas maintindihan nyo. Talatang 13 ng unang Pedro. At ayan yung ito ay babasahin ko din sa English. Bira na ako magbukas ng Bible pag nangangaral ako, no? But allow me to read this one. Tatagalog muna tayo. Verse 13. Yung may Biblia, magbukas. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. 1 Peter 1:13. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Basahin ko sa English. Verse 13. Therefore, prepare your minds for action. Bigla ko naalala si Ana. Unang-una ko siyang na-meet. Ang parating niya sasabihin, silent please! Lights on! 1, 2, 3, 4. Silent! Action! Oh, yan yung si Sister Ana Tenyoso. Nakilala ko sa unang tagpo bilang isang directress namin dito. Listen, church. If sa lumang tipan, wag itong awakan, wag itong inumin, wag itong kainin, para maging holy ka. Be holy. Yung ipakita mo yung kabanalan mo. Paano natin ipakita yung kabanalan natin? Meron na tayong kabanalan, di ba? Naintindihan nyo na? Paano natin mapanatili yung so-called mapanatiling kabanalan, maipakita yung kabanalan? It start with your kaisipan. Hello? Therefore, prepare your minds for action. Ito pala. Ito palang masakit na utak ko. Ito pala yung dapat binabantayan. Kasi ito ang nagpa-process ng kasalanan. Hindi ka pumatay dahil napagtripan mo lang. Hindi totoo yun. Kaya ka pumatay, naisip mo siyang patayin. Kaya ka nagnakaw, hindi dahil nakakita ka ng pera. Naisip mong kunin yung pera. Are you with me? Hindi ka sumuway sa magulang mo dahil tumakas ka sa magulang mo. Kaya ka tumakas sa magulang mo, naisip mo na magrebelde sa magulang mo. It's all start with your mind. Kayong mga kabataan, bago nyo paggawin yung kasalanan, naisip nyo yan. For you to be holy. So-called, basta naintindihan nyo na ako ha? Na hindi ito dahil para maging banal ka, banal. For you to maintain your holiness. Hindi rin mali din yung salitang ito. To show na lang siguro. Dapat ninyong ihanda ang inyong isip. Alam nyo, tama din si Pedro. Sinigundahan siya ni Pablo sa Romans chapter 12. Diba? If you will read chapter 12, verse 1 and 2, pinapakita din ni Pablo, renew your mind. Do not conform to the world, but be transformed. And this is your worship to the Lord. Sabi ni Pablo. That's why the message, be holy. Why? Because Jesus is holy.
God is holy. Church, kakain nga kami, pastor eh. Pero, hindi ako makapag-pray. Nakakahiya. Dun sa isip mo pa lang yun. Pero, tara na, sabi ng mga ka-workmate mo, tara na, kain tayo. Sige. Pero nasa isip ko, pagdating namin doon, sasabihin ko, wag mo na magkain. Let's pray. Sa isip mo yan. Pero yung isa nga, paano kaya ako makakapag-pray? Baka mapaya ako eh. Ikaw lang yun sa sarili mo. Nakuha niyo po ba ako? Nandun na yung battle of mind. Ngayon, ito na. Nung nakaupo na kayo, ito na yung sinaserve niya yung pagkain. Will I keep my mouth shut? Or should I speak? Where it comes from? In this mind. In this mind. Amen? Do I'm correct? Kahit sa pagpunta ng simbahan paglinggo, it's mine. Kaya nga diba sabi ko sa inyo, ang worship dapat hindi pinagdidesisyonan. Kasi pag magdidesisyon ka pa, kailangan mo pa nito. Pero kapag decided ka sa sarili mo every Sunday for the Lord, no decision at all. Nagtatai man ako, sumasakit man ang ipin ko, may bisita man ako, typical, come on, typical! Typical na ang dahilan, bakit hindi ka nakapunta? Pastor, kasi may biglang bisita, yung nanay ko biglang dumating, yung kumpare ko hindi biglang dumating, yung dami na dumating. Pero di ba kagabi, bago pa siya dumating, nakapag-isip ka na sisimba ka? Pero bakit nung dumating sila na bago yung isip mo? Bago yung isip mo. Why not ganito ang gawin niyo sa susunod na may bisita kayo? Tama, nay. Sakto ngayon ka dumating. Tara, sisimba kami. Sumama ka sa amin. Yung kumpare mong yayakagin ka sa sabungan. Tama, pre. Bago ka sumabong, tara, doon tayo sa simbahan. Then your mind never change. And you guard your mind. Are you with me? Lahat ng kasalanan, hindi po yan nagmaterial lang, hindi mo pinarase sa isip mo. Hello, church. Maging totoo na lang kayo sa sarili nyo. Huwag na tayo mag-usap ng Biblia. Halimbawa lang. Maging totoo kayo sa sarili nyo. Balikan nyo yung mga kasalanan ninyo. Balikan nyo yung mga mistake nyo sa buhay. It start with your mind. And the Lord is saying, be holy. How you will fulfill, be holy, guard your mind. Bakit ang susunod? Prepare your minds. Bakit? May kasunod for action. Hindi gagalaw ito kung hindi ko kontrol ang isip mo. Amen? Kaya nga yung mga nai-stock ng maaga, hindi yung matagal na. Pag na-stock ka ng maaga, kailangan yung utak mo mautusan mo para gumalaw ulit yan. Dahil kaya naman yan na hindi dahil dyan, hindi barado ugat mo dyan. Ang barado dyan yung utak mo. Nakikita niyo po ako, logically speaking, kaya hindi makagalaw yan, barado yung part ng utak mo na nagko-control sa kamay mo. Pero if you can control your mind, yung mga na-stroke na bumabalik sa normal. Pero yung mga tumagal na dahil wala na na nila yung mind nila na hindi na, wala na. Are you with me? We are called by God to be holy. Lahat tayo tinatawag ng Diyos maging banal. Hindi tayo tinatawag ng Diyos maging banal dahil susunod na tayo sa utos. No! Banal ka na! Ba't ang kailangan mo lang, patunayan lang sa mundong ito at patunayan mo sa Kanya, tama, anak ka nga niya. Church, this last message of holiness is something na given for the past 3 messages. The Lord, pinakita natin, He is a holy, holy, holy God. And if He is a holy, holy God, then you must be holy.
You must live a holy life. Hindi ko kayo mababantayan. Hindi ko alam lahat ng kaisipan ninyo. But, if you live with this message, kahit saan kayo, kahit wala ako, mamumuhay kayo na may kabanalan. Mga kapatid kay Kristo, hindi mag-uutos ang Diyos na maging banal ka kung imposible ito. Hindi to imposible kasi ibinigay na nga sa iyo ang kabanalan. Ang kailangan lang, ipakita mo, pangatawanan mong banal ka. Come on, clap for the Lord for that, di ba? It's very clear. Napakalinaw. Hindi tayo magiging banal dahil sa mga ginagawa natin. Na nakakalungkot sa aking pagtatapos. Na ituro sa atin, na ipakain sa atin, na kalakihan natin, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to para maging banal ka. Totoo yan. Yan ang itinuro sa atin, yan ang ipinakain sa atin, yan ang kinalakihan natin, yan ang kinagisnan natin. Gawin mo yan para maging banal ka. Ang tanong, yung nag-utos kaya niyan, yung nangaral kaya niyan, yung nagpalaki sa iyo ng ganyan, nagawa kaya niya yan. Diba? Siya mismo sa sarili niya, hindi din niya yan nagawa. Sapagkat hindi mo kayang gawing banal ang sarili mo. Only God can make you holy because He is a holy, holy, holy God. Amen? And dahil ikaw ay pinili niya, ikaw ay banal. Pangatawanan mo na lang. Ipakita mo na lang. Isapamuhay mo na lang, kapatid. Dahil to warn you, if you will live in sinning, then that's not good. If you sin, God is a forgiving God. Ask the Lord, forgive me, Lord. God will forgive you. Hindi siya manunumbat. Hindi niya ginuguhit sa pader yung kasalanan mo. Hindi yan tao. Na yung tao, nagkabati na, pag nag-away, susumbat pa rin yung nagkapatawarang panahon panimahomang away. Tapos nagkabati ulit, tapos nagkaaway ulit, ibabalik niya ulit yon. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, pag humingi kayo ng patawad, nililimot niya yan. Kahit husgahan ka ng tao, huwag mo sila pansinin. As long as siningi mo ng tawad sa Lord, then you live a holy life, the Lord will bless you. He is your Father, and you are the children of God. Amen? Nasa atin ang kabanalan ng Diyos. Ang kailangan lang natin sa pamuhay, ipakita. Every day of your life. And start it with your mind. Kaya nga kanina, sabi ko, pagising pa lang sa umaga, dapat Diyos na kagad ang laman nito. Dahil pag naunahan ng utak ninyo, naunahan ng isip nyo ng mga bagay sa mundong ito, I tell you, talo ka na kagad. Talo ka na. Pero pagising mo pala sa umaga, Lord, you are holy. I am holy. I will show to the world, like the Israel, as Peter is very proud. Verse 1, verse 2, 1 Peter chapter 1, he's very proud. I am an apostle. I am a child of God. I am sanctified by God. I am holy because of God. Ganun kagad ang tirada niya sa 1 Peter chapter 1. Bakit? He wants to set his mind. Kaya paggising nyo pa lang, sabihin nyo na kagad, I am a child of God. Anak ako ng Diyos. Banal ako. Amen? Amen? That's why, alam nyo, sa totoo lang,
tayo ang buhay ng mga santo. Santo tayo, hindi dahil santo tito ang gawa mo. Santo ka kasi ginawa kang santo ng Diyos. And may this message of the Lord bless you, change you, transform you. Congratulations, you are a holy people because you have a holy God. To God be the glory. Tumayo kayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You pray. You pray. You pray for the message, kapatid. Ipagpasalamat mo yung mensahe. Kasi ngayon, naintindihan mo, dati hirap na hirap kang magpakabanal. Hirap na hirap kang magpakabanal. Hindi mo naman kasi talaga ma-attain yun. Pero ngayon, alam mo na, banal ka because of Jesus. Banal ka dahil sa Diyos ang gumawa sa iyo. Ang ipanalangin mong pangalawa, bukod sa pagpapasalamat sa bagay nito, ay yung ang isipan mo'y baguhin ng Diyos. Nang isipang ito ay isipan ay kabanalan, hindi karumihan, hindi kasalanan, hindi pang-aapi, hindi panglalamang, hindi pananakit, kundi pag-ibig, pagpapatawad, kabutihan, kagandahan. Hallelujah. Hallelujah.